Yo, what's up mga boss? This is your kabayan po, Alfonso. Basic walk around tour naman po tayo. 2023 Toyota GR Corolla hatchback. Let's go! 360 exterior body walk around po muna tayo. Start po tayo dito sa harap. So as you could see po, kung nakikita niyo po yung headlights sa video lang po yan nagbiblink, pero hindi siya totally nagbiblink. So LED headlights po, meron din po siyang LED running daylights, and then meron pong fog lamps. And of course, yung GR badging niya sa harap, and then yung Toyota logo of course. So start na po tayo. So ayan po mga boss, start po tayo dito sa harap. Gawa na po tayo ng ating 360 walk around. As you could see, meron po siyang air curtain. Ayun po, nasa ilalim na yon. Yan po yung pasukan ng hangin papunta doon sa ating gulong sa harap, and then palabas doon sa nakikita yung black glossy rin po na air curtain. So nakakatulong po yan sa yung tinatawag natin na aerodynamics kapag katulad po nito ng mga race car po. So beautiful 18-inch alloy, black alloy rims as you could see. Yan po siya. And then LED turn signal lights, yan po yung ilaw sa inyong side mirror. And then I think that's added po yung inyong window visor po. So ayan po, nakita sa taas ng inyong window. And then GR4, kung makikita nyo po, mamaya lalapitan natin yan, yung inyo pong parang yung baba. Okay po siya. And then black spoiler po siya as you could see. And then ito po yung likuran, nakikita nyo yung backup camera, Toyota badging, and then yung inyong GR Corolla badging as well. And then meron din po siyang wiper. So ayan po yung tambucho. Ayan, poging-pogi. So ayan, yung last time ko po meron po akong ganito na itim ang color. So ito naman po yung white version niya. Ayan po. And then tinted na rin po yung inyong simula dito sa second row up to back. So dito po kasi sa atin sa Canada, may certain limit po ng tinting yung driver sa passenger. So usually hanggat maaari wala po yun kasi mapupull over kayo. So ayan po yung GR badging ulit, yung curtain ulit as you could see, yung air curtain I mean. Okay. So after naman po nito is gawa naman po tayo ng walk around ng ating interior features. Basic din po. So start po ako dito sa driver's side. So as you could see, ito po ang inyong button para sa inyong adjustment ng inyong side mirrors left and right. And then lilipat nyo lang po siya kung nasa left or nasa right. And then ito po yung para naka-off. And then para ma-adjust nyo po yung inyong mirror, kailangan nyo lang po ito parang joystick lang. Paikot-ikutin nyo lang. Kunyari left po, yan. And then as you could see po, ito po ang inyong blind spot for mirror po para on the side pag nag-changing lane kayo. So ulitin ko po, yan po yung nagpa-flash kapag po nag-turn kayo ng lever nyo. Ito po ng inyong signal light from left or right. And then na-detect po ng inyong sasakyan na meron po kayong katabi sa linya na sasakyan na hindi nyo nakikita dito, kumbaga blind spot po. So aside from flashing lights, sometimes itong instrument cluster nyo nagpa-flash din siya, and then some beeping noise inside. So usually naman po yun may mga default button if ayaw nyo, pero maganda po lagi siya naka-turn on, and meron din po siyang bawas sa insurance dito po sa Canada. So ayan po, ito po ang inyong lock sa unlock button, and then ito po ang inyong control sa apat na mirror. And then pagka ayaw nyo pong yung mga pasahero nyo makontrol nila ang pag-roll up at pag-roll down ng kanila mga window, I mean, ito po, pipindutin nyo lamang po, parang lock yan. Okay. And then ito po, meron po siyang auto on, auto roll up saka roll down yung driver usually. Minsan po makikita nyo may ilaw siya dalawa. So pwede rin po yung nasa kabilang ano. Okay, so dito naman po tayo sa interior na. So fabric po siya. So you can see GR badging po. Yan, sporty talaga. Makikita nyo yung setup ng inyong mga upuan. Talagang pang sports car, as well as inyong steering wheel. Ayan po. So here po sa baba ulit, dito, ang inyong buttons po, ito pong IMT, bago po sa akin yan eh. So kung meron pong nakakaalam sa inyo, guide me po, yan. And then mag-research din ako tungkol dyan. So ito po ay tawag dito ay de-icer sa inyong wiper. Usually po kasi pag mga ganito, tignan ko po muna. So nakita nyo po, wala na po siyang nozzle spray sa hood. So most of the time makikita nyo po itong mga hose na yan, yan po yung sa windshield washer, naka-direct na po siya sa wiper. So meaning po dito po kasi sa Canada meron tayong 4 na season, nakakatulong po yan para siyang heated wiper. Bali yung
yung windshield washer nyo, pinapainit niya para mas madali yung matanggal yung ice dun sa windshield. Okay, itong auto trip, yan lang naman po yung pagka gusto nyo i-record yung kilometers ng inyong mga trip. Kung gusto nyo i-monitor yung liter per highway, yung mga gas, ganun po. And then syempre kung gano'ng kalayo. Ito naman po, yan, yung lagi po sinasabi, auto high beam po yan. Para kung may ma-detect na ilaw, kasalubong kayo, automatic bababay, maglo-low beam, and then pagkatapos noon, pag nasa gabi kayo, tataas po ulit sa high beam. Hindi kayo napapagod ng on and off. And then ito po is brightness po. Nakita nyo, ayan ang inyong instrument cluster po. So, taasan po natin sa kababa. Yan, pag nasisilaw kayo. Okay? So, pasok po tayo sa loob. Ayan po. Ayan po, purely digital din po ang inyong instrument cluster gauge. And then, ito po ang inyong steering wheel. Ito nyo po siya. And then, ito po yung parang ginawa ko din po yung sa Tacoma. So, cruise control. And then, ito yung parang lane assist to, yung guide. And then, ito po makikita nyo ang safety na. Ano po yung camera dyan na naka-face forward. Yan po yung mga pang safety feature. And then, ito po yung sa distance ng mga car sa harap nyo. Pag nag-set up kayo ng cruise control, para po kung 1 car, 2 cars, 3 cars in distance, para po pag nag-slow down sila, hindi nyo kailangan mag-brake, slow down din yung car nyo. Pag nag-speed up ulit sila, i-speed ulit yung car nyo according sa speed limit na sinet nyo saka sa distance. Okay? And then ayan po yung pang add plus minus ng inyong sinet na speed limit. And then cancel, pwede nyo rin siya i-brake para matanggal. Okay? And then ito po mga modes nyo, yan na po yung mga, hindi ko po makita siya dito ngayon, gawa naka-open po lahat yung doors natin. Ayan lang po yung parang sa cellphone natin yung mga settings pag may gusto ko yung baguhin sa setup ng car nyo. And then usually po sa left side ng ating mga buttons is ito po yung mga usually sa mga music, pag naka-connect naman po yung mga phone nyo, pag answer ng phone, pag patay sa phone, saka sa mga volume. Okay? And then of course lever po, yan po sa ating headlights, fog lamps, mga yan pong control natin, auto, kung gusto nyo yung bali usually po yung mga cars makikita nyo may sensor yan dyan sa taas dyan. Pag maliwanag po, pag naka-auto kayo, hindi magta-turn on yung mga ilaw. So pwede nyo rin siya i-manual pag gusto nyo. And ito po ang inyong screen, infotainment device, I mean like a touchscreen system. And then yan, marami po siya, kaso hindi ko siya makalkal ngayon. So ganyan lang po para may makita kayong idea. Okay? And then built-in yata rin yung navigation. Baka kailangan nyo lang po i-download kasi as far as I know po ang Toyota meron silang sariling navigation. Kailangan nyo lang i-download. As far as I know po, yun po ang ano nila. And then push button po, bali keyless po tayo as long as nasa inyo yung key fob. And then manual transmission po siya, so 6 speed. And ito po yung reverse. And then inyo pong handbrake, yan po siya. And then meron ka din pong heated seats, low and high, as you will see, driver and passenger. And then ito lagay ng cellphone. And itong drive modes po, mamaya pwede natin, yan po. So in drive modes po, makita nyo, meron siyang sport mode, meron siyang eco mode, and then meron siyang custom mode. So yan po, hindi ko na po yan masyadong alam. So sa mga mas nakakaalam po, let me know, leave down your comments po at matulungan nyo po ako. Okay, and then ito po, hindi ko rin po siya masyadong gamay, push truck front sa rear, GR4. So I think ito po yung parang pagpapunction ng all-wheel drive niya. Bali race car po kasi, considered as race car po kasi itong kotse na ito. Okay, so ayan po ang button nyo dito pag gusto nyo automatic. So ano yung nakasetup nyo dyan last, or kung gusto nyo naman pong baguhin, cancel nyo lang po yan, off nyo lang po. Gusto nyo buksan, gayahin nyo lang po ito. Ano ba? Yan. And then ito po ang inyong fan, baliktarin ko po. Ito po ang inyong low to high control. Okay, ito naman po ang inyong temperature control from low to high din po. Yan. Okay, and then of course pag gusto nyo i-defrost yung inyong windshield, then po siya. Ayan po pagka winter time masyadong foggy or nagmo-moist. And then ito naman po yung rear, painitin nyo yung likod, and then yung side mirror nyo rin po. And then ito po yung kung saan nyo gusto i-direct yung mga air vents, yung daloy ng hangin. So makikita nyo dyan, papunta lang po sa atin. Yan, sa paasa ka sa atin, sa paa lang, pati sa windshield, paasa ka sa windshield, and then yung sa inyo po ulit.
Okay, and then ito po yung inyong heat saka cool button. There you go. And then this one naman po para mag-circulate yung hangin sa loob lang. Ito naman po pagaling sa labas. And then yung inyong AC, air conditioning. Okay, and then hazard po. There you go. Kaya po siya. Alright. And then sa taas naman po siya, manual po siya. Kung makikita nyo yung parang night vision po yan sa rear view. Yan. So ayan po yung kapag sa gabi, may kasalubong, meron kayo nasa likod nyo, nasisilaw kayo masyado, pwede nyo pong gamitin yan para siyang dimmer. Yan. Okay, and then meron po siyang connector sa inyong ano ba to, headliner nyo, tawag dito. Okay. Meron po siyang connector para hindi kayo nasisilaw. So yung mga ibang cars po wala nang ganito eh. Kasi natatakpan niya yung rear view, which is unsafe po. Pero yung iba katulad ito meron pa rin siya. Kasi po meron pagitan dito eh, para hindi kayo nasisilaw. And then ito po yung inyong salamin. And then yung ilaw po pag inopen nyo to, lalabas po siya dyan. Yan. So makita nyo po ako dyan. Yan. Ayos. Let's get them home. Ayan po siya. And then of course ito pa yung control nyo sa inyong mga ilaw sa loob pag nakabukas yung pinto or ayaw nyo or kaya automatic, kaya pag nakapatay makina. Ayan po yung mga pipindutin nyo ng control. And then SOS po, yan po yung wag naman sana no, if ma-aksidente kayo, yan, mag-automatic yan, may mga agent kayo na makakausap, tanongin kayo ng mangyari pag kailangan nyo ng help. Okay? And then yung mga yan po yung mga notification na on lahat, passenger airbag, and then kung hindi naka-seatbelt yung pasahero nyo. Okay? So sa other side po ganyan lang din po. So makita nyo mayroon din siya rito USB port, ang ating bagong USB port. Yan po. And then 2 cup holders here. Ito po yung special wheel lock. So yan po yung para sa lug nut nyo, yung nag-iisa kada isang gulong para hindi manakaw yun yung gulong. And then ito po meron din tayong USB port dyan. Yan. And then, ito po yung 2 bolts natin. Okay. And yeah, labas naman po tayo. Punta tayo sa likod. Another glance po. May idea kayo. Yan. Yan, punta naman po tayo sa likod. So ayan, sa likod po ganyan lang po siya. So pasok po tayo para 60-40 po yata ito. Yan, 60-40 rin siya. So full flat din po siya kadugtong sa likod. As din makikita niyo po ito is cargo shade. Kasi po hatchback siya. So para wala pong nakakakita ng mga private staff nyo sa likod. Okay? Para siya nagsisilbing trunk. So punta tayo sa likod. So ayan po ang view niya dito galing sa likod. There we go. Ayan mga boss. Yan. Naman po sa ating trunk. So I believe this one comes with cup holder po sir. Yan. Meron din po siyang cup holder. Para sa inyo mga and then meron din po siya rito sa side. And then a little bit of pocket hole here. Okay. And then yung child lock of course. Ito naman po tayo dito sa likod. You could see. So yan po yung mga tambucho niya. Solid na solid po yung tunog. Ayan. And then of course comes with backup camera po. Ayan po siya. And then yun yung wiper. And then yun yung spoiler. Okay. And then yung cargo shade. Ayan po siya. Pwede nyo po tanggalin pag kailangan nyo extra space. Kung gusto nyo may mga gamit kayo lalagay. 60-40 naman po yung pag-fold flat ng rear seats. And then sa likod po, ayan po. So wala po siyang spare tire pero meron po siyang mobility kit. So ito po ngayon yung tire inflator. And then ito naman po yung parang sealant na babalot doon sa inyong gulong sa loob pag in case na napako kayo. And then hahanginan nyo lang siya. And then para makarating ulit kayo, makatuloy kayo sa inyong destination o sa inyong trip. And then pag may time kayo, much better na after po, dalhin nyo siya sa repair shop para ma-vulcanize nyo. And then yung battery niya po nandito sa likod, as you can see. Okay? And po siya, ito yung mga tools. Okay? And then punta naman po tayo sa other side. So parang ganoon lang din po kagaya kanina. Po siya, another glance. Alright. And then ang inyong passengers. And tingnan po natin ulit yung laman ng inyong glove box. So ayan po ang inyong glove box there. Another glance sa inyong dashboard. Yan.
And then pop up po natin ang hood. Double check po natin. I believe that's a 1.6 intercooled turbo po. Kaya makita natin. Wala po ako masyadong alam sa mechanical stuff ng sasakyan. So, yan. Kung meron po kayong guide, so ayan po ang itsura ng under the hood natin. Ayan. Ayan, naka-turbo po siya. Alright. At dyan po nagtatapos mga boss ang ating basic walk around itong 2023 Toyota GR Core Corolla all-wheel drive. If may mga information po kayo na gustong i-add, leave nyo po sa comments, and then if may questions kayo, pwede din po. And by the way, this is Kabayan po Alfonso here at Penticton, British Columbia, Canada. Ang inyong kabayan, hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye!